Ito po ay isang tree, isang puno. At maganda po itong illustration, no? So yung regeneration andun po sa baba. Sinisimbolo ng ugat. Yung conversion, yun ang simula ng pagtubo, no? Yung faith and repentance natin. Ngayon, yung trunk, yung pinaka-trunk po ng alaman, ng puno, justification. Now, yung sanctification, nandun po sa taas, di ba? Yung bunga at yung mga dahon, makikita po natin. At lalo na po yung bunga. So, kung tayo po ay may justification na totoo, talagang naligtas tayo ng tunay, may sanctification po talaga. Hindi pwedeng walang sanctification. Okay? Kung walang sanctification, wala po talagang justification na nangyari. Wala talagang salvation na naganap. Hindi po tunay. Ngayon, dahil marami po tayong mga nakikita online, marami tayong nababalitaan na talaga pong may labanan ang buhay Kristiyano. Kahit na matagal na sa ministry, matagal na sa ating paglakad sa Panginoon, ito pa rin po ang ating talagang dapat bigyan ng talagang pag-aaral at maunawaan nating mabuti. Okay? So, sanctification. Ano po ba ang kahulugan nito? Okay? Now, bago po yan, basahin po natin ang ating Bible, 1 Peter 5 verse 8. Sabi po ng salita ng Panginoon, si Pedro po ito, no? Ang nagsabi, meron daw devil, sabi niya. At ang kanya pong description, kalaban, no? Adversary, sabi niya. So, ang ginamit po niyang illustration is a lion. So, meron pong lion na umaali-aligid. Ang sabi po ni Pedro, that is the devil. So, every day, merong lion na umaaligid-aligid sa buhay natin. At ano po ang kanyang pakay? Ang pakay niya ay naghahanap po siya ng Kristiyano na kanyang malalapa, no? Parang Kristiyano na kanyang masisira. Kasi sabi po rito, someone to debar. Okay? Now, napansin po ba ninyo na ang ginamit po na example na animal dito ni Peter is lion as a symbol ni Satan, ni devil, di ba? Okay? Hindi po niya sinabi rito merong butiki na umaali-aligid sa inyo. Okay? O hindi niya sinabi rito merong ipis, no? O lamok, no? Lion, mga kapatid. Matindi. At ang lion, naghihintay lamang yan ng pagkakataon para po mabiktima ka at mabiktima tayo. At lalo na pag ang kanyang bibiktimahin ay isolated. Okay? Lalo na pag marami tayong mga sikreto. Yan na. Okay? Marami tayong mga tinatago na. Marami tayong mga ginagawa na alam natin, okay? Dadalhin tayo sa kapamakan. So, ang lion nakaredy na. Sabi niya, ayun, nakahanap na ako. Kailangan ko lang siyang bigyan ng space para hindi niya mapansin na ako ay nasa paligid niya. So, madalas po, hindi po tayo nag-iisip ng ganito. Kaya po, ang sabi ni Pedro, dalawa pong sinabi niya, be sober-minded. Ang sober-minded po, ang magandang example niyan, ang taong, yung pag-iisip niya talagang very clear. Nag-iisip ng gusto.
Ang hindi naman sober-minded, yung example niyan, yung taong lasing, ganyan. Yung pong drunk, no? Hindi na niya alam ginagawa niya. Ang kanya pong pag-iisip, ang mind niya hindi na sober. So sabi niya, mag-isip kayong mabuti. Anong gusto niyang isipin? Isipin niyo, may leon lagi, may leon na laging umaaligid. Tapos sabi niya, dahil ganun yun, sabi niya, maging maingat kayo, mapagbantay. Ngayon, pag nakita po ng lion, sabi niya, uy, mayroong isang Kristiyano na hindi na nananalangin. Hindi na siya nagbabasa ng salita ng Diyos. Wala, hindi niya suot ang armor of God. Okay? So, yan, maaari pong mahanap tayo niyan. Okay? Maaari tayo. So, mga kapatid, lion po ito, inuulit ko. No? Hindi po ito maliit na animal. Lion. Kayang-kaya kang lapain ito. Okay? Now, si Pedro, ang nagsabi po nito, dahil alam po natin ang naging experience ni Pedro. At actually, sabi nga ng Panginoon kay Pedro, Pedro, the devil, Satan demand. Sabi niya, di ba? Na ikaw ay ibagsak. See? Kaya po nangyari yung denial ni Peter. 3 beses pa. Okay? At nakahanap po ng pagkakataon. Nahanap niya si Pedro.